May isang bagay na karamihan ng lalaki hindi naiintindihan. Akala nila ang pinakamalakas na salita sa isang relasyon ay, I love you. Akala nila, kapag mas ipinakita nila ang pagmamahal, mas lalo silang mamahalin pabalik. Kaya todo effort, todo chat, todo explain, todo reassure, todo habol. Pero nakakapagtaka, habang mas marami silang ibinibigay, mas parang lumalayo ang tao. Habang mas pinipilit nilang ipakita ang halaga nila, mas parang nawawalan sila ng halaga sa mata ng iba. Samantalang may mga taong halos walang ginagawa, hindi mahaba mag-reply, hindi pala message, hindi nagmamakaawa, hindi naghahabol. Pero sila pa ang madalas na hinahanap, sila pa ang iniisip, sila pa ang hindi makalimutan. Bakit minsan ang simpleng okay ay mas mabigat kaysa isang mahabang paragraph? Bakit ang katahimikan minsan ay mas malakas kaysa 100 beses na mahal kita? At bakit ang cold response ay may kapangyarihang baguhin ang dynamics ng isang relasyon? Pag-usapan natin. Hindi para matuto mang manipula, hindi para maglaro ng isip, kundi para maintindihan ang psychology ng human nature. Dahil kapag naintindihan mo ito, mas maunawaan mo kung bakit maraming tao ang nawawalan ng respeto kapag sobrang available ka, at bakit minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi salita, kundi control. 1. Hindi dahil cold ka, kundi dahil hindi ka reactive. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay iniisip nilang ang pagiging cold ay pagiging masama. Hindi. Magkaibang bagay ang pagiging cold at pagiging controlled. Ang cold na tao ay walang pakialam. Ang controlled na tao ay may pakialam. Pero hindi siya alipin ng emosyon niya. At dito nagsisimula ang tunay na lakas. Isipin mo, may nag-message sa'yo ng isang bagay na nakakainis. Sinabihan ka ng masakit. Ininsulto ka. Minamaliit ka. Ano ang natural na instinct? Gumanti, magpaliwanag, makipagtalo, patunayan na mali sila. Pero kapag ginawa mo iyon, ano ang ipinapakita mo? Ipinapakita mo na kaya nilang kontrolin ang emosyon mo. Ipinapakita mo na isang mensahe lang ang kailangan para mawala ang composure mo. At sa psychology, kapag nakontrol ka ng emosyon, nawawala ang power mo. Kaya mapapansin mo, ang mga taong may tunay na confidence ay hindi agad sumasabog. Hindi sila nagmamadaling sumagot. Hindi sila desperadong manalo sa bawat argumento. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil alam nilang hindi lahat ng laban ay dapat labanan. Practical example, imagine na may kachat kang babae. Nag-send ka ng message, hindi siya nag-reply buong araw. Ang average na lalaki, mag-o-overthink. May mali ba akong nasabi? May iba na ba? Galit ba siya? Tapos magsasend ng panibagong message. At isa pa, habang tumatagal. Lalo siyang nagmumukhang naghahabol. Pero ang lalaking may self-control, nagpatuloy lang sa buhay niya. Nagtrabaho, nag-gym, nakipagkita sa kaibigan, nag-focus sa goals. Kapag nag-reply saka siya sasagot, simple, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi umiikot ang mundo niya sa isang tao, at yun ang malaking pagkakaiba. 2. Ang taong hindi naghahabol ay nagkakaroon ng halaga. May psychological principle na tinatawag na scarcity. Kapag bihira ang isang bagay, mas nagiging valuable ito. Tingnan mo ang ginto, tingnan mo ang diamante. Tingnan mo ang mga bagay na mahirap makuha. Mas mataas ang halaga. Ganito rin sa tao. Kapag sobrang available ka, nawawala ang mystery mo. Nawawala ang challenge. Nawawala ang excitement. Hindi dahil masama ang pagiging mabait, kundi dahil natural na tendency ng tao na hindi gaanong pahalagahan ang bagay na palaging nandyan. Kaya mapapansin mo, maraming lalaki ang sobrang bait, sobrang effort, sobrang available. Pero sila pa ang nauuwi sa friendzone. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil kulang sila, kundi dahil wala ng challenge. Alam ng babae na anumang mangyari, nandyan pa rin sila. At kapag sigurado na ang tao na hindi ka mawawala, minsan nawawala rin ang urgency na pahalagahan ka. Pero kapag may sarili kang buhay, may sarili kang mission, may sarili kang mundo, iba ang tingin ng tao sa'yo. Hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil ipinapakita mong may halaga rin ang oras mo. At ang taong may respeto sa oras niya ay mas nire-respeto rin ng iba. Practical example, 2 lalaki, parehong interesado sa isang babae. Yung una, available 24/7, instant reply. Laging naghihintay, laging present. Yung pangalawa,
magalang, consistent, pero may sarili ring buhay. Hindi nawawala kapag kailangan, pero hindi rin nakadikit. Sa tingin mo sino ang mas interesting? Kadalasan, yung pangalawa. Dahil ipinapakita niyang buo na siya, kahit walang validation mula sa iba. At iyon ang klase ng confidence na hindi kayang pekein. 3. Ang I love you ay madaling sabihin, ang disiplina mahirap gawin. Maraming tao ang marunong magsabi ng I love you, pero kakaunti ang marunong magpakita ng emotional discipline. At sa totoong buhay, mas mahalaga ang ginagawa kaysa sinasabi. Pwede mong sabihin na mahal mo ang isang tao, pero kapag nagalit ka, iniinsulto mo siya. Kapag nagselos ka, kinokontrol mo siya. Kapag nasaktan ka, nagiging toxic ka. Ano ang ibig sabihin nun? Mahal mo nga ba talaga? O mahal mo lang ang pakiramdam na nakukuha mo mula sa kanya? Ang taong may self-control ay iba. Kapag nasaktan, hindi agad nananakit. Kapag galit, hindi agad sumasabog. Kapag natatakot mawala ang isang tao, hindi agad nagmamakaawa. Dahil naintindihan niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi possession, hindi control, hindi desperation. Ito ay respeto. At ang respeto ay nagsisimula sa respeto sa sarili. Kaya minsan, mas malakas ang isang tahimik na okay kaysa isang mahabang emotional paragraph. Dahil ipinapakita nito na kaya mong hawakan ang emosyon mo. At sa mundo ngayon, napakakaunting tao ang may kakayahang gawin iyon. 4. Ang desperation ang pinakamabilis na pumapatay ng attraction. May isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao ng direkta. Hindi sila naa-attract sa pangangailangan. Na-attract sila sa confidence. At ang confidence ay kabaligtaran ng desperation. Kapag desperado ang isang tao, nag-iiba ang kilos niya. Hindi na siya gumagawa ng desisyon base sa respeto sa sarili. Gumagawa siya ng desisyon base sa takot. Takot maiwan. Takot mapalitan. Takot mawalan. Takot hindi piliin. At kapag ang takot ang nagdidikta ng kilos mo, napapansin iyon ng ibang tao. Kahit hindi nila maipaliwanag, kahit hindi nila masabi ng eksakto, nararamdaman nila. Halimbawa, may dalawang lalaki na parehong interesado sa isang babae. Pareho silang mabait, pareho silang responsable, pareho silang maayos kausap, pero may isang malaking pagkakaiba. Yung una, bawat oras chine-check kung online ba ang babae. Kapag hindi na-replyan agad, kinakabahan. Kapag may bagong lalaki sa comments, nagsiselos agad. Kapag medyo naging malamig ang babae, biglang todo effort para bawiin ang atensyon. Ang buong emosyon niya nakatali sa reaksyon ng isang tao. Samantalang yung pangalawa, interesado rin, pero hindi umaasa na doon manggagaling ang kaligayahan niya. May sarili siyang goals, may sariling purpose, may sariling direksyon. Kapag naging maayos ang usapan, masaya siya. Kapag hindi, nagpapatuloy pa rin siya sa buhay. Ngayon isipin mo, sino ang mas may emotional stability? Sino ang mas may control? Sino ang mas may dignidad? Kadalasan, doon nagsisimulang mabuo ang attraction, hindi sa ganda ng pick-up line, hindi sa haba ng message, kundi sa lakas ng emosyonal na pundasyon. At dito pumapasok ang cold response. Hindi dahil gusto mong magpakamisteryoso, hindi dahil gusto mong maglaro, kundi dahil hindi mo kailangang pilitin ang isang tao na manatili. Kapag gusto nila, nandyan sila. Kapag ayaw nila, hindi mo sila mapipilit. At ang pagtanggap sa katotohanan iyon ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. 5. Bakit mas naisip natin ang hindi natin makuha? May kakaibang katangian ng isip ng tao. Mas madalas nating isipin ang hindi natin hawak kaysa sa mga bagay na nasa harap na natin. Psychology ito. Kapag may kulang, gusto natin itong punan. Kapag may misteryo, gusto natin itong maintindihan. Kapag may tanong, gusto natin itong sagutin. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang taong laging available ay hindi gaanong naiisip dahil wala nang kailangang hulaan, wala nang kailangang tuklasin, wala nang kailangang pag-isipan. Pero kapag ang isang tao ay emotionally stable at hindi naghahabol, may natural na curiosity na nabubuo. Hindi dahil sadya niya, kundi dahil hindi predictable ang bawat galaw niya. Practical example, may dalawang kaibigan kang nagtatrabaho. Yung una, laging nagpo-post ng lahat. Lahat ng ginagawa niya alam mo, lahat ng pupuntahan niya alam mo, lahat ng iniisip niya alam mo. Yung pangalawa, hindi naman nagtatago, pero hindi rin kailangan i-broadcast lahat. May sarili siyang mundo, may sarili siyang mga proyekto, may mga bagay siyang ginagawa na hindi alam ng lahat.
Sino ang mas nakakakuha ng curiosity? Karaniwan yung pangalawa. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil may element of mystery at ang mystery ay isa sa mga bagay na nagpapanatili ng interes. Ngayon malinaw tayo, hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi ito tungkol sa pag-ignore. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling buhay. Kapag may sarili kang direksyon, hindi mo kailangang magmukhang interesting. Nagiging interesting ka ng natural. Sa huli, hindi naman talaga laban ang I love you at cold response. Ang punto dito, mas malakas ang dating ng katahimikan kaysa sa paulit-ulit na pagpapaliwanag. Mas may bigat ang controlled response kaysa emosyon na over-explained. Kasi sa totoong buhay, hindi mo kailangang sabihin ng paulit-ulit ang halaga mo. Dapat nararamdaman na lang nila. Kung kailangan mong habulin, ipaliwanag, o i-prove araw-araw yung worth mo, nawawala na yung mismong value nun. Pero kapag kalmado ka, hindi reactive, hindi desperado, hindi humahabol, doon ka nagiging mas mabigat sa isip ng ibang tao. Doon pumapasok yung cold response effect. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi lahat ng bagay kailangan sagutin ng emosyon. Ngayon kung may natutunan ka dito, simple lang. Hindi mo kailangang maging mas madami magsalita para maging mas mahalaga. Minsan yung mas tahimik, mas naiisip. Kung nag-connect sa'yo yung idea na yon, i-comment mo, mas mabigat ang tahimik. At kung gusto mo pa ng ganitong breakdown ng human nature, psychology at relationship dynamics, nandito lang ang channel. Subscribe ka kung gusto mong mas maintindihan ang mga bagay na hindi sinasabi ng direkta pero ramdam ng lahat. Kasi sa dulo, hindi kung gaano ka kaingay ang sukatan, kundi kung gaano ka tumatak kahit tahimik ka